Alam mo hindi maliit na bagay 'yon, Eric, mga kababayan, na yung tourism natin ay lagapak, 'no? Noong panahon ni PRD, umabot tayo ng 11, 12 million. Parang I'm Mm. not so sure, pero talagang the highest, no? So, kasi ang tourism, no, hindi siya yung parang pretty na portfolio, no? Ano yan, millions of jobs can be created by Mhm. tourism. Tingnan nyo, di ba, yung chambermaid, yung cook, Yeah, yung cultural shows, yung souvenirs, yung tricycle correct. movers, etc. No, napakarami, milyones, no. In fact, other countries talagang nalilift out of poverty. At pag pinuntahan niya itong mga bansang minention ni Eric, no, yung Southeast Asian nations, maintindihan nyo kung gaano talaga tayo ka naiwanan. Mhm. More so, no, apart from the fact that number one, this is a country that's so headed by a drug addict, an incompetent drug addict, very corrupt, who has brought so much ruin to our beautiful country, na yung law and order, ba't ako pupunta dyan, turista ako, ba't ako magpapakamatay dyan sa Pilipinas na naririnig natin, no? Kahit yung mga citizens ay takot na takot, di ba? Mm. Apart from that, no, it is headed by Cristina Frasco, who's so incompetent, na napaka-narcissistic. Yeah, she's very narcissistic, and she's incompetent, and I don't think she understands the portfolio at all, no. Talagang she makes it about herself. No, Mhm. nakakahiya siya. Nakakahiya, no, kasi naiisip ko nung panahon kasi ni PRRD yung Task Force Boracay ako. So nakita ko from the ground, ang Mhm. ganda-ganda ng tourism, talagang bumubuti talaga siya, yung mga indigenous peoples nagbebenta ng mga necklaces nila, basta yung gawang-gawa. And what that means, no, what that means is that there magkakaroon ng pagkain sa bahay ng mga batang ito, na magkakaroon sila ng baon, magkakaroon sila ng pang-tuition. Mhm. Pero kay Cristina Frasco, para siyang si Bangag talaga. Lahat sila, no? Mga appointees ni Bongbong Marcos is that really a reflection of who Bongbong Marcos is, no? Incompetent, indifferent, walang Mhm. pakialam. Alam mo, tinan mo yung mga ads ng Department of Tourism, mahihiya ka kasi puro yung Oh. pagmumukha ni Cristina Frascong mukhang butiki na ewan, na lagi it's about her, no? It's about her all the times, and ang nagsasuffer ang Pilipino kasi Mhm. ang mga kababayan natin, no, mahihirap. One of the worst things that you can say, kasi naririnig ko ito, pag naririnig ko to, hindi ko talaga to pinalalampas. Tamad daw ang mahihirap, no? Mhm. Tamad, nag-aantay lang ng 4 piece. Hindi totoo yon. Sobrang kasinungalingan yon. Ang mahihirap, napaka-creative, napakasisipag, 'di ba? Mhm. Gumigising sila ng alas 3 ng umaga para magluto, para maibenta yung pagkain nila sa construction site. Ay, ang tamad yung mga mayayaman, yung mga oligarkyo, mga anak na oligarkyo, nagko-cocaine lang, 'di ba? So, pero itong mahihirap, ang kailangan nila yung gobyerno na tutulungan sila, give them a leg up, 'di ba? Create the infrastructure, the tourism infrastructure, para andyan sila, no? So magtatayo sila ng pasalubong center. O Mhm. Cristina Frasco, makinig ka, dahil hindi mo alam trabaho mo, tanggalin mo muna yung mukha mo. Tanggalin mo yung mukha mo dyan sa whatever, no? Sa mga posters, sa mga nakakahiya. 3 something million, yung Phuket Island lang yun, isang maliit na island, no? Tama. Sa Thailand, milyon-milyon, talong-talo niya, siguro mga 10 million yon. Tapos ito Yeah. buong Pilipinas, 3 million. Nakakahiya ka, Cristina Frasco, dapat mag-resign ka. Kaya lang itong mga ito, itong Marcos team, ano pa yung ano nila, no, trait nila, ang kakapal talaga ng mga muka, number one. Ang kakapal, walang kahihiyan. Mhm. Katulad ni Marcos, walang kapasidad mahiya itong mga ito, incompetent, indifferent, at kumakapit. Kahit na dismal, abysmal, shameful na yung kanilang performance, no? Mhm. Kakapit sila, and at the expense of the poorest of the poor. Diyan ako I agree. ni Frasco. I agree. Ma'am Lorraine, ang economic impact ng kapalpakan ng gobyerno ni Marcos Hmm. dahil sa pagkakasadlak sa kaliwat ka ng iskandalo ng korupsyon, pandarambong, drug addiction, iskandalo sa abroad, iskandalo sa loob, yung kaguluhan na nilikha niya sa kanyang sariling pakana na wasakin ang political opponents niya, di bali nang mawasak din ang pagtingin ng buong mundo sa Pilipinas dahil sa kanyang katarantaduan, ito mamang effect number one.
Sa China alone na pakikipaggirian niya, instead of the diplomatic resolution of conflict, peace and dialogue system, instead of tapang-tapangan at posturang digmaan na nagpasolusyon siya sa Amerika, we lost more than 2.1 million tourists from China alone every year. And that is equivalent, mga kababayan, Ma'am Lorraine, to around $1.8 billion value sa China alone. $1.8 billion of revenue ang napatigil po taon-taon for the last 3 years dahil sa palpak at tarantadong patakaran ng tapang-tapangan, Tariela ang nagsasalita para sa Department of Foreign Affairs. Tulfo, Eric. Ma'am, Tapos Tulfo, sabi pa niya, lumayas kayo. Tarantado. lumayas kayo, correct. Yeah. Correct. So we lost $1.8 billion in the value of, ito yung binabanggit ni Ma'am Lorraine, yung trickle-down effect, saka yung ripple effect of multiple industry taking advantage of the benefit of a robust tourism. Sa China na pakikipagirian natin na hindi dapat nangyari, kung matinong pag-iisip ni Marcos Jr., $1.8 billion, ma'am, 2.1 million tourists ang nawala. Taon-taon. Pangalawa, itong turismo natin, kung bakit nawawala, yung data namin ni Ma'am Lorraine, sa Phuket alone is 10.2 million ang tourist arrival taon-taon. Ma'am Lorraine, more than 10 million. Ang ating Boracay at ang ating El Nido, ang ating Siargao, ma'am, can make it triple kung matino at maayos ang pamumuno, maayos ang promotions, maayos ang security, maayos ang infrastructure, at hindi balasubas at kurakot ang panggobyerno. We can even make it 30 million tourists, ma'am, sapagkat napakalaki, napakalawak po ng ating natural resources, beaches, napakahaba, napakalilinis, napakaganda, maayos ang ating local and domestic participation ng mga communities. Ano ang problema? Governance. Sabi mo nga, Ma'am Lorraine, mas inaatupag pa ang paglagay ng muka ni Cristina Frasco at i-promote ang sarili niya sa lahat ng airport, lahat ng television sa airport, lahat ng mga magasin, lahat ng television, milyon-milyon o billions ang ginastos, pero walang net effect sapagkat walang pagtitiwala ang turista at mga gobyerno nila upang sila ay dumagsa sa Pilipinas. Ma'am Lorraine. Tapos alam mo Eric, mga kababayan, yung Phuket, nakapunta na ako dyan eh. Ang layo, ang ganda ng Boracay, at saka yung mga beaches natin. Sorry. Yeah, it's okay, ma'am. I agree. Malayong-malayo talaga, ma'am. Ang mga kababayan binabanggit ni Ma'am Lorraine, natural beauty. Ang ating environment, ang tubig, kadagatan, ang paligid natin po, natural na maganda, malinis. Ang kulang nito ay ang support system that the government can promote a robust tourism na nakabatay po sa tatlong factors na binanggit namin. Ang economic support system with infrastructure, na ang pagpasok ng turista, hindi sila matatakot na i-hold up sila, kuyugin sila, bentahan sila ng droga, o masasangkot sila sa prostitusyon sa Pilipinas. Dapat may ganun silang seguridad. Number 2, ang mga kalsada, ang connecting bridge, ang connecting flights, connecting trips, at pati po ang local government participation dapat masigla. Third, peace and order and anti-criminality sa perception ng mga turista at ng gobyerno ng mga dayuhang pumupunta sa Pilipinas, matino, malinis at maayos ang gobyerno at ang kapaligiran sa Pilipinas at walang delikadong ikikidnap ang kanilang mga turista dito. Kung ganyan pala ang mga pakete ng isang masigla at maayos na turismo na industriya, bakit hindi yan nangyari kay Marcos Jr. ay samantalang na kayang gawin yan ng isang Rodrigo Duterte from a 6 million to almost 11 million in a matter of 2 years lang na pag-upo ni Digong na tourist arrival. Kay Noynoy Aquino, mga 6 million ang peak. Kay Pangulong Duterte in 2 years time, more than 11 million tourist arrival. Ma'am Lorraine. Ma'am, nakamute kaya ta. Kahit nga sabihin natin na local tourism, no, yung tayo-tayo, ang mahal-mahal ng ang mahal-mahal ng hotels, ng flights sa Pilipinas.
Mas mura pa nga minsan pumunta ka na lang sa Hong Kong o pumunta ka na lang sa Japan, kahit Japan Japan o mas mura Vietnam. pa dito. Oo, ang ganda-ganda pati ng Vietnam. Alam mo, Opo. it has a tourism infrastructure that's in place. So kunyari pupunta ako, no, one Christmas, my entire family, my husband, my children and I we spent our holidays in Vietnam sa Cat Mhm. Ba Island. Cat Ba Island. So, ang ganda-ganda, ang ganda-ganda. Ang dali-dali. Sobrang dali. Pag landing namin ng airport, no, may sasakyan na, diretso hanggang sa Cat Ba Island. Tapos murang-mura. I mean, hindi siya murang-mura, pero kaya. Kayang-kaya. Hindi siya yung parang, pag kunyari, titira ka sa Palawan, hindi na lang, mag-ano na lang ako, mas mura pa sa ano. So, in other words, yun ang intindihan nung panahon ni PRRD kasi I was part of it, no, the understanding was that we had to work together. Dapat may convergence ng mga Yun. agencies, no? Nag-uusap, hindi pwedeng hindi kayo nag-uusap, hindi nag-uusap ang tourism at ang public works or ang transportation or yung mga airports, mga lahat kailangan nag-uusap kayong lahat, kahit yung DTI para yung mga pasalubong, lahat nag-uusap-usap parate. Di ba? Pero how can you do that with a leader like Marcos? No, as the vice president says, no, and I believe her. I believe her because of the inside stories. And of course, it's very clear, it's very apparent. Hindi naman nagtatrabaho yan eh. Nag-aantay lang yan, nakaupo lang yung adik na yan. Kung ano isusubo ni Lisa Marcos sa kanya, kung ano sasabihin niya, pagkatapos sasabihin niya, it's too big. Sige na nga, susunod na ako sa iyo because it's kahit not too big. Because po, I'm saying he's really not a leader, para tayong nagkaroon ng pangulo na butike. Dekorasyon. O dekorasyon, butike or ano. Kasi nga tinatanong ako dati, no, may nagtatanong sa akin, ano tingin mo kung si Leni Robredo ang naging president, kung mas mabuti kaya siya? Pucha, kahit aso ko mas mabuti kaysa kay Bongbong Marcos. Kasi ito, talagang walang laman. Zero, di ba? Zero talaga, wala tayong mapapalang kabutihan. And yet, the people who are supposed to be doing something about taking him out, withdrawing their support, continue to really prop up this immoral, incompetent, magnanakaw, drug addict, sexual pervert, who uses taxpayers' money to pay for prostitutes, male prostitutes,